Arestado sa entrapment operation ang may-ari ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta dahil sa umano'y extortion attempt kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod nito, agad namang lumutang ang mga agam-agam sa kaugnayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Mabanta na agad namang pinabulaanan ng palasyo. Hindi man direktang sinagot kung magkatrabaho si Mabanta kay Marcos, resibong larawan naman ang inilawas ng Malacanang na tila ipinapahiwatig ang koneksyon nito sa pamilya Duterte. Si Criza Lopez para sa kabuuan ng balita. Inilalayo ng Malacanang ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y kaugnayan nito kay social media expert at Peanut Gallery Media Network o PGMN CEO Franco Mabanta. Si Mabanta ay inaresto ng National Bureau of Investigation noong Martes ng gabi kaugnay sa kasong pangingikil umano kay dating House Speaker Martin Romualdez ng mahigit 300 million pesos. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, hindi naging magkaibigan si Pangulong Marcos at Mabanta. Gayunman, hindi direktang sinagot ni Castro ang tanong kung tunay na nagtrabaho si Mabanta para sa Pangulo. Sa halip, ipinakita ng opisyal ang ilang larawan ni Mabanta kasama ang ilang kilalang taga-suporta ng pamilya Duterte, kabilang sina Harry Roque, Lorraine Badoy at Trixie Cruz Angeles. Mayroon ding larawan ang social media strategist kasama sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Ayon sa investigasyon, binablackmail umano ng grupo ni Mabanta si Romualdez sa pamamagitan ng pagbabanta na ilalabas ang video na nag-uugnay sa mambabatas sa umano'y korupsyon sa House of Representatives kapalit ng milyong-milyong halaga. Nanindigan naman ang Malacanang na dapat managot ang sinumang mapatunayang sangkot sa krimen alinsunod sa due process. Ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Bukod kay Mabanta at sa 4 niyang tauhan na naaresto sa isinagawang entrapment operation ng NBI, kabilang din sa kakasuhan si CJ Hiro, dating beauty queen at ngayon anchor ng expose segment program ng PGMN. Mahaharap umano sila sa kasong robbery, extortion at posibleng paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Batay sa complaint affidavit ni Noah Nocon, matagal ng aid ni Romualdez, sa naturang programa umano planong ilabas ang 2 bahagi ng video na nagsasabing si Romualdez ang mastermind sa umano'y korupsyon sa Kamara. Iginiit naman ng kampo ni Romualdez na pawang kasinungalingan at paninira lamang ang naturang aligasyon na naglalayong sirain ang imahe ng mambabatas. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.